Praise the Lord, ano? Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Are you excited today? No? Ayan po yung mga nakatayo dyan sa likod. Meron tayong upuan dito. Mabuti po ang ating Panginoon. Amen? Because today we are celebrating the resurrection day of the Lord. Amen po ba, no? Salamat po sa mga nag-effort po doon sa ating pong backdrop, no? Palapakan naman po natin yung mga nag-effort po. Ang ganda. Praise God. Salamat din po sa very anointed praise and worship po natin ngayon. Talagang naramdaman natin ang presence ng Panginoon. Siyempre po, yung ating pong choir, ano po? No? Sabi ko kanina, Lord, nasa heaven na ba ako? Amen. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Mabuti po ang Diyos. Amen. Praise God, because today is our Victory Sunday. Sabihin nyo nga po, Victory Sunday. Praise the Lord, because the Lord has won the victory. Amen po ba, mga kapatid? Ano? Praise God. Pakitignan nyo nga po yung katabi ninyo kung masaya. Parang malungkot eh. Ha? Praise the Lord. Ha? Titigan mo nga sa mata. Okay? Sa mata makikita ang taong walang pera. Okay. Alright. Okay na ba yung PowerPoint natin? Okay. Praise God. No? Alam nyo, nung last Friday, we remember what the Lord has done at the cross nung binanggit niya po yung salitang tetelestai. No? Sabihin nyo nga po, tetelestai. No? Alam nyo ba, there was two instances when Jesus Christ was offered for a drink. The first one can be found in Matthew chapter 27. Nung nakita po ng mga tao na si Jesus Christ ay hirap na, no? Alam nyo, sabi ng description po ng Isaiah 53, hindi nyo na makikilala ang Panginoon, no? Kasi sa tindi po ng mga sugat po sa kanyang katawan, no? Alam mo, talagang indescribable yung pong mukha ng Panginoon kasi po puro sugat, no? Imagine nyo po yung pong thorns na ipinatong po sa kanya, no? Meron po tayong thorns po dyan. Pwede bang pakikuha na? Okay? Pero meron pa pong mas malalaki. Okay? Kasi yung thorns po, mga kapatid, yung pinaka-matured po at matigas po ay lumalaki po siya ng 5 inches, no? Okay? So, ito po yung thorns, no? Ayan po, no? So, ito po yung remembrance na nakuha natin. Pero yung pong yung inilagay po sa ulo ng Panginoon, ay mas mataba pa po dito. Okay, no? Kung meron po kayo nabibili na 5 inches nails, no? Okay, ganun po. Okay, no? Pwede nating ipaikot. Okay? Sige pa, para maramdaman nyo lang, pwede nyong ilagay po yung kamay nyo dun sa dulo. And just imagine yung pong hirap ng Panginoon. Yung paglalagay lang po ng thorns na yan sa ulo ng Panginoon, talagang you can feel yung hurt, tsaka po yung pains ng Panginoon. Okay, no? So, talagang nung nandun si Jesus, talagang lupay-pay na po siya. And someone from the crowd offered a drink to Jesus. No? Siguro naawa siya. At alam niyo po, yung pong ibinigay po sa kanya, mga kapatid, is a kind of wine, no? Na meron pong katas po ng abdo. Okay? No? Yung pong tinatawag po nating gall. Okay? At alam niyo po, nung panahon na yon, ginagamit po yung wine po na yun kapag ikaw po ay meron pong sugat. Okay, di ba? Di ba tayo po, pagka meron tayong nararamdamang sakit sa katawan, ano po iniinom natin? Pain reliever. Di po ba? No? Alam niyo po ba, yung pong wine na yun, na meron pong katas po ng abdo, okay? Ito po ay magsaserve po na para pong anesthesia. Okay, no? Ibig sabihin, when Jesus Christ would take that drink, ang mararamdaman po ng Panginoon, yung kanya pong katawan po ay mamamanhid. Eventually, this will cancel all the pain temporarily. Tama po ba, no? Sino po sa inyo dito yung mga na-operahan? Mga na-operahan. Alright, di ba? Lalo pag major operation, di ba? Tinuturukan po kayo ng anesthesia. Tama po ba? Okay, no? Para hindi mo maramdaman yung pain. Okay? Siguro yung pinaka-common po, yung pagpapabunot po ng ipin. Tama po, no? Di ba? Okay, tuturukan po kayo ng anesthesia para hindi mo maramdaman. Okay? So, siguro the intention was, no, to give Jesus somehow a relief from the pain. Naintindihan niyo po ba? Okay?
So that was the intention. So ngayon, meron tao inoffer po sa Panginoon at alam niyo po ba, okay, si Jesus po, hindi niya po ito tinanggap. Okay? Jesus refused to drink yung pong wine po na yon na meron pong gall, no, na nakatas. Alam niyo po, hindi niya po ito tinanggap kasi lalabas, mga kapatid, na si Jesus ay nandaya. Okay? The prophecy in the Bible that Jesus Christ carried all the pain, all the transgression in His body ay magiging sinungaling, hindi po magyayari, hindi po magkakatotoo. So Jesus knew about it, mga kapatid, at ayaw niya na i-shortcut, ayaw niyang dayain yung pong bagay na yon because He wants us to prove that He had experienced, He carried all the pain in His body para sabihin niya sa ating lahat ngayon, mga anak, mga tao na naghahanap ng kagalingan sa kanilang karamdaman, merong healing in the wounds and stripes of Jesus. Amen. So that today, you can believe and receive that you can be healed. Amen. Sa lahat po ng mga may sakit ngayon, brothers and sisters, I want you to believe 2,000 plus years ago, Jesus Christ carried in His body all your sickness, all your diseases, so that today, you can claim that you are healed. Amen. Pwede ba natin isigaw, sabihin natin, I am healed. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid, pag sinasabi ng Panginoon sa atin, I can feel what you feel. Alam po ng Panginoon yon. Amen po ba? At dun sa pangalawang pagkakataon can be found in John chapter 19, verse 28 to 30. The word of the Lord says, later, when Jesus Christ knew that the scripture was fulfilled. Can you imagine? Jesus was at the cross and He knew that this is the fulfillment of the scripture. Alam niyo, wala nang ibang pinakamagandang mangyari sa ating lahat when we are walking according to the will of God. Tandaan niyo po, pag naiintindihan mo kahit na you are in the midst of suffering and you are walking on the suffering, you are in the midst of God's will, there is nothing to fear. Amen po ba? No? Alam niyo, yun ang pinakamaganda. You might be here today, meron ka mga pinagdaraanan. Alam niyo po, wag mo munang hanapin yung solusyon. Ang itanong mo muna, Lord, what is your purpose? What is your will? Ano ba yung layunin mo? Bakit ko dinadaanan to? Kasi kapag ka na-discover mo yung kalooban ng Panginoon, gumagaan po ang lahat. Why? Because you knew that Jesus walks with you and you are not alone. Amen po ba? At yun yung pinakamahalaga. Kasi pagkasama natin ang ating Panginoon, walang mahirap sa Diyos. At walang imposible sa Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. For the second time, someone offered the drink to the Lord. At ngayon po, ito po ay tubig. Alam niyo po, tinanggap po ng Panginoon yon because the time is near. Malapit na pong mag-alas 3 ng hapon. At alam niyo, si Jesus po, lupay-pay na lupay-pay. He has to take the drink because He has to do one more thing. No? At alam niyo po ba, pag inom po ng Panginoon, si Jesus po ay bumuelo. At isinigaw po niya, it is finished. Tetelestai. Sabi niyo nga po, tetelestai. Lakasan natin, tetelestai. No? Alam niyo po, when we were at the Mountain of Skull, doon po sa Israel, no? Ngayon po kasi ay property na po yun ng mga Arabs, no? Wala na pong nakakapunta po doon, but you can see it from a distance, no? Yung pong Mountain of Skull. Pag nandun po kayo, makikita nyo talaga yung mountain para siyang bungo. Okay? Kaya tinawag po siyang Mountain of Skull. And then sa kabila lang po, no, nandun po yung tomb ni Jesus. Okay? So makikita mo lang. Okay? So, alam niyo po, nung panahon po na yon, mga kapatid, no, si Jesus Christ hanging on that cross at malapit na siyang mamatay, sinagaw po niya yung tetelestai, okay, sa huling pagkakataon.
At doon po sa mountains po na yon, there were a lot of people. Okay? Kasi nung panahon po na yan, mga kapatid, meron silang pista. Sabi nyo nga po, may pista. Okay? The feast of the Passover and feast of the unleavened bread was happening. Okay? So imagine niyo po, yung mga tao po nung panahon na yon, they were present at alam nyo, there are people from other nations coming. Okay? Kasi nga merong pistang nagaganap. Alam niyo ba, lahat ng pista na ginagawa po sa Israel was pertaining to Jesus. Intindihan niyo po? Kasi mula pa nung time ni Moses, pinapagawa na sa kanila yan. Magpipista kayo sa araw na ito. Habang hinihanda po nila yon, they were pertaining to Jesus' prophecy. Amen po ba? No? At alam niyo ba mga kapatid, no? 4 na po ang nangyari dun sa feast na yon. May 3 pa tayong hinihintay, okay? The 5th one was the Feast of the Trumpet. Sabi nyo nga po, Feast of the Trumpet. Okay? Ito po yung rapture. Sabi nyo nga po, rapture. Ayan, okay? Sino dito, kapatid, yung nakakatiyak ka kapag ka nag-rapture ngayon? Okay? Sabi ng Biblia, in a loud command, in a twinkle of an eye, at the sound of the trumpet. Okay? Magkakaroon po ng rapture. Ibig sabihin, yung mga patay na nampalataya kay Jesus ay muling bubuhayin. At tayo na buhay pa, sasalubungin daw natin si Jesus sa alapaap. Ipagsasama niya tayo patungo dun sa kanyang kaharian to be with Him forever. Now, my question is, sino sa inyo ang nakakatiyak na ikaw ay kasama? Taas ang kamay. Hindi, wag amen, ha? Taas ang kamay nung siguradong kasama ka. Ha? Okay. Paano yung iba? Okay. Ha? Paano yung iba? Okay. Pagka kayo na iwan, kayo na po ang magpastor sa church, mga kapatid. Okay. Okay. No? Alam niyo po, lahat po ay may kinalaman kay Jesus. And when Jesus was hanging on the cross, sinigaw niya yung tetelestai. Alam niyo po ba? 4 po na uri ng tao ang inadress ng Panginoon during that time. When Jesus Christ declared tetelestai, nang ibig sabihin ay, it is finished, it is done, there were 4 areas, okay? From the lives of the people whom God is declaring to. Okay? Una, mga kapatid, this means freedom from debt. Kalayaan sa pagkakautang. Okay? Sino po sa inyo ang meron pong mga utang ay magtaas ng kamay? Okay? Okay. Sino po ang gustong lumaya sa utang? Sumigaw ng amen. Amen. No? Tandaan niyo po mga kapatid, we need a penalty to be paid. Because of our sin, because of our transgression, meron tayong mga utang. And during that time when Jesus Christ declared tetelestai, ang ibig sabihin nun mga kapatid, bayad na tayo. Amen. Diba? Kapag kayo po ay may utang at huling-huling bayad nyo na. Okay, no? Halimbawa, may pinagkakautangan ka. Ito na yung huling hulog mo. Okay? Pagbayad mo sa kanya, sigawan mo. Sabi mo, tetelestai! Yan, okay. Okay. Ang ibig sabihin, bayad na. Amen. Okay? Pangalawa, mga kapatid, this is a freedom from slavery. Okay? Nung panahon po na yun, usong-uso po yung male servant at saka po female servant. Kasi po may mga mahihirap na tao. Di po ba? No? Yung bang ang kanilang ikabubuhay ay maglingkod sa ibang tao. Mangungutang, pagkatapos po ang pambabayad po ay pagsisilbi. Okay? At meron po silang tinatawag na Jubilee year. No? Ito po yung tinatawag nilang 7 years. Okay? No? Pagka yung utang hindi nababayaran ng 7 taon. Okay? Huwag nyo namang gagawin, mga kapatid. Ha? Okay? No? Yung hindi kayo magbabayad ng 7 taon. Okay? Kasi every 7 year, nagdi-declare po sila ng freedom. Okay? It's a freedom. So yung 7 years, halimbawa yung tao naglingkod ng 7 taon, after 7 years, i-declare na po siyang malaya. Okay? No? Kaya yung tao po na yon, sasabihan po siya ng tetelestai, ibig sabihin, you are free. Okay?
from slavery. Amen? Now, in the context, mga kapatid, of physical slavery, okay, ginagawa po silang alipin. Pero, meron pong mas matindi, yung tinatawag nating spiritual slavery. Okay? Intindihan niyo po? At alam niyo po ba, mga kapatid, poverty is one. Sabihin niyo nga po, poverty. Okay? Poverty is spiritual bondage. Okay? Gusto kong sabihin sa inyo lahat, hindi kalooban ng Panginoon na ikaw ay maghirap ng habang buhay. Hindi kalooban ni Lord yun. Huwag mong tatanggapin na ikaw ay nabuhay ng mahirap at mamamatay ka ng mahirap. I-rebuke mo yung spiritual poverty. Can I hear amen? Di po ba? Kasi nga po, sabi po ng Bible sa John chapter 10 verse 10, I came to give life which is abundant. Ang ginawa po ni Jesus, gusto niyang bigyan tayo ng isang buhay na masagana. Amen po ba? No? So, sisigaw ng tetelestai. Pangatlo is freedom from sin. Okay? Actually po, freedom ito from prisoner. Sa lahat po ng mga nakakulong dahil nagbabayad sila ng kanila pong kasalanan, may mga atraso. Kapag kayong isang tao po ay nakatanggap po ng parol, okay? Yung pardon, tatawagin po yun. Okay? Halimbawa, no? Julius Kauyaw, okay, no? Tatawagin sa opisina, pagkatapos po, mga kapatid, ipapakita po yung papel, pagkatapos tatatakan po yun ng tetelestai. At ibibigay kay Julius at sasabihin sa kanya, tetelestai, you are free. Amen po ba, mga kapatid? No? Sino dito yung mga pinalaya na ng Panginoon sa mga kasalanan po nila? Taas ang kamay. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sino sa atin yung unti-unti, binabago pa tayo ng ating Panginoon? Sumigaw ng Amen! Diba? Bagamat hindi pa tayo perfecto, pero naniniwala tayo from glory to glory, day by day, we are changed. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At higit sa lahat, mga kapatid, when Jesus Christ shouted the word tetelestai, nakatingin po siya sa kanyang Ama. At alam niyo po ba, mga kapatid, that is a term used in the military. Kapag ang isang sundalo po ay merong mission, tatanggap po siya ng mission order. Okay? Tapos then, aalis po siya, he will go to the mission field and he will fulfill his assignment. Pagka natapos na, babalik po siya dun sa kanyang commanding officer, pagkatapos sasaludo siya at sasabihin niya, tetelestai. Ang ibig sabihin nun, mission accomplished. So imagine this, Jesus Christ was only 33 and a half years old. Jesus Christ didn't live long. Hindi po nabuhay si Lord ng matagal. Kaya kung 35 ka ngayon, kapatid, no? Mas mahaba pa buhay mo kay Jesus. Amen. Di ba? Pero alam nyo, life is not about longevity. It's all about fulfilling your mission in life. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Tama po ba? Diba? Pero ang mahalaga, nagagawa mo ba yung mission mo? Kasi si Jesus Christ, while hanging on the cross, before He gave up His last breath, sumigaw siya ng mission accomplished. He was reporting to His Father. Ang sinasabi niya, Ama, nagawa ko na yung pinapagawa mo sa akin. And then He gave up His last breath, and then He died. Okay, hawakan mo yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, huwag ka munang mamamatay hanggat hindi mo nagagawa yung mission mo. Ayan. Okay? Amen. Di ba? Huwag muna. Kapag kami gagawin ka pa, kapatid, meron ka pang mission, you don't deserve to die. Okay? Ha? Huwag muna. Amen po ba, mga kapatid? Di ba? So, imaginein mo, si Jesus was reporting to His Father. Yung pala ang pinakamahalaga. Amen? Yung iba kasi nagpe-pray, Lord, sana humaba ang buhay ko. Hindi yun ang tamang panalangin. Ang tamang panalangin, mapulpil mo yung misyon ng Diyos sa buhay mo. Amen! Diba? Eh ngayon, kung marami ka pang assignment, hindi ka pa mamamatay. Tama po ba? No? Diba?
Pero alam nyo ba mga kapatid, merong umuwi kay Lord na fulfill yung mission. Meron naman na konsumisyon, kapatid. Kaya saan ka doon? Ano? No? Alam nyo mga kapatid, praise God, we have Victory Sunday. Amen po ba? Palapakan nga ho natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Di ba? We went dun sa tomb. Yan po ay adjacent lang dun po sa Mountain of Skull. Kasi yung lupa po na yan ay nabili po ni Joseph de Arimathean. Okay? Alam nyo, itong Joseph na ito, there was a time na nung pasan-pasan po ni Jesus Christ, yung cross, bumagsak po. At meron pong nag-volunteer na buhatin po yun. Yun po ay walang iba kundi si Joseph. No? So si Joseph po ay kasama doon sa bumuhat. At alam niyo po ba mga kapatid, inoper niya yung libingan na yon. Kasi si Joseph po ay mayaman. Okay? No? Si Joseph po mayaman. Kasi po, nung panahon na yun, kapag ka meron kang libingan na sarili, mayaman ka. Naintindihan niyo po? No? Okay? Kasi sa Israel, pag pumunta ko kayo doon, sa Mount of Olives, meron po doon mga maliliit lang na libingan. Pero ito, mountain po ito. Okay, no? Yung pinaglibingan po sa ating pong Panginoon. Yun po ay pagmamayari ni Joseph de Arimathean. At nung kami po ay nakarating po doon, mga kapatid, pinasok po namin yan, okay? Meron pong nilagay na temporary na door, okay, no? Yan po. So, nakalagay po doon, He is not here, for He is risen. Amen. No? Praise God. Alam niyo po ba kung kailan nabuhay si Lord? Sabi po ng Matthew 28 verse 1, sabi ron, after the Sabbath. Okay, next slide. Sabi doon, after the Sabbath, at dawn on the first day of the week. Kaya tama rin, kapatid, makinig po kayo. Ang Sunday is the first day of the week. Tama lang talaga na inuuna natin si Lord. Sa unang araw ng linggo. Amen. Kaya ngayon, nandito ka kapatid. Pinagpala ka ng Panginoon. Why? Kasi inuna mo ang Panginoon sa unang araw ng linggo. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya pala mga kapatid, maganda rin na maging lifestyle natin yung pagsisimba every Sunday. Amen. Di ba? Sabi, Pastor, di ba Sabat po ang worship? Kasi po mga kapatid, kaya tayo sumasamba ng linggo. Every Sunday is a... Kasi nga po, linggo na buhay ang Panginoon. Pag may nagsasabi sa inyo, bakit kayo sumasamba ng linggo, hindi Sabado? Kasi nga ang linggo ay linggo ng pagpupuri, linggo ng pasasalamat, linggo ng tagumpay. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So anong sabi po mga kapatid? Sabi doon, there was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. Alam nyo, it's amazing na kapag ka laging may presence ng angel, naalala nyo po ba, nung si Peter at saka po si John, saka po si Peter at saka po si, sino po yung isa? Si Silas. When there is a presence of an angel, lagi pong merong earthquake. Tama po ba? No? Meron pong earthquake. Ibig sabihin mga kapatid, this is a move of supernatural. Amen po ba? At ang sabi po doon, pinuntahan po ng angel na ito yung bato na nakaharang doon po sa libingan. At ito po ay binuksan. Amen po ba? This was rolled away. Amen. There was an opening. Ang ibig sabihin po noon mga kapatid, breakthrough. Sabihin nyo nga po, breakthrough. Okay? There was a breakthrough. Ano po ibig sabihin nun? There is a message for every one of us that there is breakthrough from death to life. Amen. Mula sa patay, mga kapatid, ay merong buhay. Amen. I declare today in Jesus' name, ano man ang namatay sa buhay mo, pangarap mo, kapatid, ambition mo in Jesus' name, it will come to life. Amen.
Lahat ng kabiguan mo sa buhay, bibigyan ka ng tagumpay ng Panginoon. Amen. Hallelujah. That is our victory. Amen po ba mga kapatid, no? Anong sabi po sa Matthew 28 verse 5 to 7? Next slide. The angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified." Ano sabi po? He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. Amen. Mula po mga kapatid sa kamatayan, nabuhay ang ating Panginoon. Kaya nga sabi po ng Biblia, we are victorious. Amen. Sabi mo sa katabi mo, isa kang mananagumpay. Amen. No? Di ba? Sabi po ng Romans chapter 8 verse 37, we are more than conqueror. Amen. Sabi nyo nga po, more than conqueror. Lakasan naman natin, sabihin natin, more than conqueror. Amen. Di ba? Alam nyo, si Jesus kasi tinawag na conqueror. Amen. Pero tayo po ay more than conqueror. Why? Kasi yung napanalunan ng Panginoon, hindi para sa Kanya. Yung panalo ng Panginoon ay para sa atin. Amen po ba? Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Praise God! Amen! Alam niyo pa, meron pang supernatural na nangyari. Habang si Jesus Christ, mga kabayan, nandun sa cross of Calvary, when He said yung word na tetelestai, something happened in the tabernacle. Basahin po natin sa Matthew 27 verse 51. Ang sabi doon, and behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom. Okay? Yung pong kortina, katulad po ng kortina na ito, mga kapatid, no? If this is the place, yung pong tinatawag nating Holy of Holies, kung ito po yung Holy of Holies, meron pong harang po yan na isang makapal na kortina. At alam niyo po ba, once a year lang may nakakapasok dyan to meet the Lord. At ito po yung tinatawag nating high priest. Sabi niyo nga po, high priest. Okay? No, sa Tagalog, yung dakilang saserdote. Pero term natin kasi yung priest pare, di po ba? No? Okay? Isang beses lang sa isang taon. At ito pong hari na ito ay meron pong daladalang dugo, mga kapatid, yung blood sacrifice. Pag pumasok po siya dyan, mga kapatid, siya po ay magwiwisik po ng dugo. Imagine niyo po, yung dugo na yun po yung tinitingnan ng Ama para patawarin yung ating kasalanan. Pero the truth is, yung ating kasalanan ay natatabunan lang, natatakpan lang. Naintindihan niyo po ba yun? Okay, kasi yun lang yung kayang gawin. But there is something in the blood of Jesus. Ang dugo ng ating Panginoon is very powerful. Hindi lang niya i-cover yung ating kasalanan, kundi lilinisin niya. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga si Lord, kapag ka nagpatawad siya, kinakalimutan niya na. Amen. Kapatid, kung ikaw ay humingi na ng tawad sa kasalanan mo na noon, you are free from guilt. You are free from condemnation. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kapatid, palayain mo na yung sarili mo. Kung meron kang natatago mga kasalanan na hanggang ngayon nakukonsensya ka pa rin, nagigilty ka pa rin, kapatid, tapos na po yun. Amen. Yung kasalanan mo noon, tinapos na ni Lord yun. Kaya nga ngayon, malaya ka na. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At alam niyo, hindi po ito ginawa ng tao. Kasi ang sabi po ng Biblia, nahati o nawasak mula po sa itaas pababa. Kasi no man, kahit na po si Superman siguro, no? Okay? Hindi niya po kayang hatiin po. Kasi pagkagawa ng tao yan, mga kapatid, mula sa ibaba, pataas. Pero ang pagkakahati po mula po sa ibaba ay sa taas, pababa. Amen? Naalala niyo ba si David at saka si Goliath? Si Goliath po mga kapatid, no, tinirador si Goliath, isang bato lang. Pero nung pagkatama po sa ulo, sa forehead po ni Goliath, hindi po tumila po ng ulo.
ni Goliath. Tumama lang. Pero yung pagbagsak mo ni Goliath paharap. Why? To prove lang that this is not the power of men, but this is all about the power of our God. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Anong ibig sabihin nun? Nung ito po ay nahati, mga kapatid, ibig sabihin po nun, simula nung oras na yon, tayo ngayon ay malaya na pumasok sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Amen. Palapakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo ba doon sa Holy of Holies, nandun po yung Ark of the Covenant. Pwede ba pakikuha natin yung Ark of the Covenant, nak? Okay? Para maintindihan niyo lang po. Okay? Alam niyo po ba, doon sa loob ng Ark of the Covenant, nandun po yung tablets. Nandun po, mga kapatid, yung mana. Okay, no? Yung pong mana na ginamit ng Panginoon. Ayan, meron tayong okay? This is the Ark of the Covenant. And this symbolizes the presence of God. At alam niyo po ba, it is seated inside doon po sa Holy of Holies. Okay? At alam niyo po ba, mga kapatid, this is the mercy seat of God. Okay? Alam niyo po ba, isang tao lang ang pwedeng lumapit diyan. Isang tao lang. Alam niyo, yung mga priests, meron po silang tali, tapos meron pong bell. Okay? Pag pumasok po sila diyan, it is dangerous na kapag ka may kasalanan, kapag ka unworthy yung high priest, bubulagta na lang yun. Mamamatay. Tapos hihilahin na lang nila. Imagine nyo po, no? How terrible it is. Okay? Kaya walang sino man ang pwedeng makapasok dun sa Holy of Holies na yon. Pero alam nyo po ba, simula nung nahati po ito, ikaw at ako, mga kapatid, ay pwede nang lumapit kay Lord. Dahil yun ay bukas na. Hindi lang isang beses sa isang taon. Mga kapatid, kundi araw-araw. Amen. Ano bang oras na ikaw ay lumapit sa Panginoon, kapatid, malaya ka na. Amen. Palapakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. At alam nyo, yun po yung tinatawag nating supernatural breakthrough. Not the work of men, but only the work of God. Amen? Sa mabilis lang po, mga kapatid, allow me to share to you the message of more than the resurrection. Tapos na yung resurrection, pero ano ang dinulot po nito sa atin, mga kapatid, no? Anong sabi po dito? Hebrews chapter 4, 14 to 16. Let's read together. Lakasan po natin. Go! Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Para madaling matandaan, mga kapatid, 3 A lang to. 3 A. 3 letter A. Dahil po sa resurrection ng Panginoon, dahil po sa ginawa po ni Jesus Christ, mga kapatid, una po, nagkaroon po tayo ng access. Sabi nyo nga po, access. No? Ano po yung access? Ang ibig sabihin po ng access is right of entry. Usong-uso po ngayon, mga kapatid, yung mga passcode. Tama po ba? No? Bawal mong pakialaman ang cellphone ng anak mo kung hindi mo alam ang passcode. Bawal mo pakialaman ang cellphone ng asawa mo kung hindi niya alam ang passcode. Tama po ba? No? Sino po sa inyo ang mga Mrs. at Mr. alam nyo ang passcode ng cellphone ng asawa nyo? Okay. Sino po ang may Mga secret dyan. Okay, no? Pagka alam mo yung passcode, ang ibig sabihin, pwede mong hinahayaan mo siya ng karapatan, binibigyan mo siya ng karapatan. Tama po ba?
No? At alam nyo, gaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, doon sa description, mga kapatid, nung veil, walang sino man ang pwedeng makapasok. Pero praise God, ang sabi po ng Biblia, since we have a great high priest, ang sabi doon, who has entered into heaven. Meron na tayong high priest. Kung noong panahon ng Biblia, meron silang tao na namamagitan sa kanila. Pero ngayong kapatid, si Jesus na yung ating pong access. Meron nang nauna na nandun sa heaven, seated at the right hand of the Father. Amen po ba? Kaya nga sabi niya, let us hold firmly to the faith we profess. Kapatid, hindi ito yung panahon para ikaw ay manghina. Pwede bang makarinig ng amen? Please, hindi ito yung panahon para mag-quit ka pa. Hindi ito yung panahon, kapatid, para umalis ka sa ministry. No. Huwag mo nang gagawin yan. Magpatuloy ka. Amen po ba? Kasi yung ginagawa natin, hindi nawawalan ng kabuluhan. Amen po ba, mga kapatid? There's no turning back. Ngayon pa ba ako susuko, mga kapatid? More than half of my life, I have given up to the Lord. Amen po ba? Ngayon pa ba? Kung kailan malapit nang dumating ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya tapikin mo nga yung katabi mo, sabi mo, huwag ka na susuko. Ayan, di ba? Huwag na, kapatid. Amen. No? Anong sabi po? John 14:6. Basahin natin, lakas. And Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi nga natin, no one. Wala na. Kapatid, kung meron tagapamagitan sa iyo at sa akin, walang iba kundi kay Jesus. Amen po ba? No? To my brethren, no? Na mga Muslim, kung may nakikinig po sa atin. Si Muhammad, Prophet Muhammad, when he died, he's still on the grave. Pero si Prophet Isa, si Jesus, nung siya po ay namatay, you believe, the Muslim also believe, that Jesus Christ was resurrected. And Jesus is the only prophet who is in heaven today. Kahit sila naniniwala sila na si Jesus ay nasa heaven na. Amen po ba, mga kapatid? At alam niyo po, hindi po tao. To my Catholic brethren, no? Wala pong itinuro sa Biblia na tayo manalangin kay Maria. Wala po. Hindi rin po itinuro, mga kapatid, na manalangin tayo sa santo on our behalf. No? Yung sasabihin mo, Apostol Pablo, ipanalangin mo kaming makasalanan. Hindi. Even Apostle Paul needs a Savior. Si Mary po, mga kapatid, no? Nung siya po'y pinili ng Ama para ipanganak si Jesus, anong sabi niya? Okay, ang puso ko'y nagpupuri sa aking Panginoon at tagapagligtas. Kahit siya mismo, si Mary, kailangan niya ng Savior. Amen po ba, mga kapatid? No? Hindi po natin mababasa sa Biblia po yun na tayo ay manalangin kung sino man. Ang sabi ng Biblia, no one can come to the Father except through Jesus Christ. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Number 2, we have arbitrator. Sabihin nyo nga po, arbitrator. Sino sa inyo dito ang humarap na po sa korte? Ha? Yung mga nagkakaso. Di po ba? No? Okay? Ang arbitrator po ay tinawag din pong mediator. Okay? Alam nyo, pagka ho merong nagsampa po sa labor, no? Bago pumunta sa korte yan, mag-mediate muna kayo. Tama po ba? Ganun naman sa lahat ng kasuhan, may mediator muna. Okay? Or tinatawag nating negotiator. In a spiritual sense, intercessor and guarantor. Now, imagine nyo po, no? When Jesus Christ is seated at the right hand of the Father,
And Satan is in the court. Okay, pakinggan niyo po ako mabuti. Kasi si Satan po, siya po mga kapatid ay, ano po, no? Condemnor. Ang trabaho niya lang i-condemn ka. Okay? Lagi lang ipamukha sa yung kasalanan mo. Imagine niyo po, no? You're standing there, no, Chad? You're standing, di ba, in front of the Father, and Jesus Christ was seated at the right hand of the Father. Tapos si Satan, sinasabi, ay, kilala ko yan si Chad. Ha? Babaero yan. Joke lang. Okay. Dati pa naman yun. Joke lang. Di ba? Ano? Pero si Jesus Christ, ang lagi niyan sasabihin, I have forgiven him. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? No? Yun po yung tagapamagitan sa Ama. Pwedeng sabihin po ni Satan, huwag mong pakinggan yung panalangin yan. Kilala ko yung ginagawa niyang tao na yan. Pero sasabihin ng Panginoon, yes. Pero I died for him. I have forgiven him because I love him. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Anong sabi doon? Sabi ng verse 15, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. Pag inalis natin yung salitang not, sabi diyan, for we have a high priest, sa ibang version, who is able to sympathize with our weaknesses. Kapatid, kung nandito ka ngayon, sinasabi mo, walang nakakaintindi sa akin, hindi nyo ako naiintindihan. Well, gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, naiintindihan ka ng Panginoon. Amen? Di ba? Sa lahat po sa inyo na mayroong anxiety, sa lahat ng mga may depression, na minsan, sinasabi niya, hindi nyo kami maintindihan, meron kang mental illnesses, in the name of Jesus. Gusto kong sabihin sa iyo, naiintindihan ka ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. He is able to sympathize with our weaknesses. At alam niyo, paniwalaan natin ang Biblia. Sabi doon, He was tempted in every way. Minsan na itanong ko yan, ano? Kasi 12 years old si Jesus. Lumabas po siya, 30 years old na. Walang sulat sa kanya nung 13 years old siya hanggang 29 years old. Nasaan kaya si Lord? Naintindihan niyo po? Di ba? Si Lord kaya na-in love din? No? Nag-struggle din kaya sa mga girls? Di ba? Ha? Di ba? Si Lord kaya nag-struggle din kaya sa bisyo? Hello? Kasi hindi na isulat eh. Pero ito malinaw na nakalagay. Tinukso ang ating Panginoon sa lahat ng paraan. Pero hindi siya nagkasala. Amen po ba? At yon ay paniwalaan natin. Amen po ba mga kapatid? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga siya'y karapat-dapat. Walang pwedeng pumasok sa trono ng kabanal-banalan kung hindi siya malinis at hindi siya karapat-dapat. Praise God! Meron tayong tagapamagitan na hindi nagkasala. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Ang mga high priest po, they are the ones who stands before God. Sila po yung mga namamagitan to intercede on behalf, to offer sacrifices, to repent, and to guarantee. Biriin mo mga kapatid, ano? Lahat tayo, hindi tayo karapat-dapat. Na-imagine niyo po ba yon? Pero nandun ang Panginoon para sa iyo at para sa akin. Amen. No? Kaya sabi po ng John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Ang kapatid, dahil meron na tayong Panginoon, tagapagligtas, tagapamagitan, pwede tayong humingi sa Diyos. Amen? At panghuli, ito po yung pinakagusto ko. Number 3, we have assurance. Sabihin mo nga sa katabi mo, may katiyakan ka. Wow. In these times of uncertainties, only God is certain. Amen.
Di po ba? No? Matatakot ka talaga sa taas ng gasolina, taas ng bilihin. Totoo po yan. Pero pagka minagnify mo yan, liliit ang faith mo. Huwag mo na i-magnify yung nangyayari sa paligid. Ito yung tip ko sa inyo. Ang i-magnify natin yung Diyos. Pag nakita mo ang taas ng gasolina, sabihin mo, mayaman ang Diyos ko. Amen. Di ba? Pag namimili ka sa supermarket, ang taas ng bigas, sabihin mo, mayaman ang tatay ko. Amen po ba? Mga kapatid, instead of declaring negative, ang i-declare natin, mga kapatid, yung faith natin. Let us believe on the provisions of our God. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Ano ibig sabihin ng assurance? Means warranty, confidence, and surety. Amen po ba, mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, may confidence ako. Ayan, no? Alam mo yung confidence, hindi ka nahihiyang lumapit kay Lord. Amen po ba, no? Okay, sabihin mo sa katabi mo, kapal-kapalan mo lang yung mukha mo. Okay. Di ba? Amen. Amen po ba, mga kapatid? Di ba? Kasi yung, alam nyo, yung makapalang mukha, yun ang hindi nagugutom. Okay? Amen, di ba? Alam mo, sa totoo lang, no? Minsan pag may ayuda, di ba may ayuda sa barangay, yung mga mahiyain, hindi nakakakuha. Hello? Tama? No? Pero yung mga makakapalang mukha, okay, lagi nakakakuha yun. Okay. Okay. Praise God, no? Ano sabi ng verse 16? Basahin natin, ha? Oh, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Nakita niyo po? Sabi na ng Lord dahil nandun na siya, nakaupo na siya doon sa kanang trono ng Ama. Kapatid, huwag ka na mahihiya. Huwag ka na mag-atubili. Huwag ka na magdalawang isip. Amen. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, dalawa lang talaga ang Kristiyano. Yung isa marunong humingi, yung isa hindi marunong humingi. Pinakita na po yan sa atin sa Biblia, yung parable of the lost son. The parable of the prodigal son. Yung dalawang anak, yung isa hingi ng hingi, pero yung isa, mga kapatid, hindi marunong humingi. Tama po ba? Pero kung humingi ka sa Diyos, bibigyan ka niya. Amen po ba? Sabi ng Biblia. Kaya mga kapatid, humingi tayo kay Lord. I'm calling all the worship team to please come forward. Anong sabi po ng Mark 11:24? Ito, basahin natin, ha? Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Last verse, ang sabi po ng Matthew 7:7. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. Mga kapatid, napatunayan namin mag-asawa, ng aming pamilya. Talagang importante yung marunong kang manalangin. Marunong kang humingi. Hingi ka lang kay Lord. Huwag mong susukatan ng Panginoon. Huwag mong bibilangan ng Panginoon. Kasi si Lord, beyond mathematics. Imagine mo si Lord nagpakain ng 5,000 lalaki. Kung kasama asawa, anak, 15 to 20,000. 2 pirasong isda, 5 pirasong tinapay. Kahit anong geometry ang gamitin mo dun, hindi kakasya yon. Pero dahil si Jesus ay nanalangin sa kanyang Ama, God multiply.
Amen po ba? Alam nyo, itong panahon na ito, makinig po kayo sa akin. Nung nagkaroon ng tagutom sa panahon ni Abraham, pinayaman ng Diyos si Abraham. Nung sa panahon ni Isaac na kanyang anak, nagkaroon ng tagutom. Pero pinayaman ng Diyos. God is above all the seasons of our life. Ito lang, itong panahon na to. Kahit ano nangyayari, kapatid, manampalataya ka sa Diyos. Amen. Nung nandun kami sa Baguio, may kausap kami, natanggal sa trabaho kasi nagkakaroon po ng pagbawas ng mga empleyado sa mga kumpanya. Nakita mo, no? Ito, pag tinamaan ka niyan, huwag kang magtatampo kay Lord. Kasi God will have a way to prove Himself to you. Kung wala kang trabaho ngayon, kapatid, no? Gusto ko sabihin sa'yo, hindi ka gugutumin ng Diyos. Walang lingkod ng Panginoon na nagutom, sabi ng Biblia. God will always prove Himself. Kaya nga alam nyo, di ba, yung faith natin, no, na day-to-day basis. Ang paniwalaan mo, araw-araw magsusupply si Lord. Araw-araw, bibigyan ka ng Panginoon. Amen po ba, no? Ngayong oras na ito, kapatid, we celebrate the resurrection of the Lord. The victory of Jesus. Amen. Ngayong araw na ito, kapatid, we have access. We have arbitrator. And we have assurance. Ang kailangan mo lang, kapatid, humingi. Humingi ka lang. Amen po ba, mga kapatid, no?